Hello po, kamusta po kayo mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamanong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Mga kababayan, komentuhan po natin. Ang minority po ng Senado ay hindi po talaga lulubay at titigil na hindi po nila mabawi ang kapangyarihan nila sa Senado. Dahil nga po may mga karga-karga sila na layunin hindi maganda para sa mga Pilipino. Pang sariling interest lang yata. Kaya po pinipilit nila na talagang makabalik at baklasin ang mga senador na magbibigay po ng magandang laban lalong-lalo na sa investigasyon sa korupsyon ng flood control. Pilit po nilang bubuwagin ito. Lalong-lalo rin po sa impeachment. Flood control at syempre po impeachment ng Vice President. Pakinggan po natin ang minority po ng Senado. At pakinggan din po natin yung dahilan kung bakit po gigil na gigil sila na makabalik ulit sa kapangyarihan sa Senado. Ito po mga kababayan, umpisa na po natin. Itinutulak ng minorya na maging Senate President si Senator Win Gatchalian, pero magkaroon naman kaya sila ng sapat na numero para palitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Narito ang Express Report. Halos 2 linggo na, wala nang palitan ni Senator Alan Peter Cayetano si Senator Tito Soto bilang Senate President. Hindi pa man niya nagtatagal, pinag-uusapan na ngayon sa minorya ang muling pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon niya kay Senador Ping Lacson sa panayam ng Storyco ng One News. Ang kanilang napipisil, si Senador Win Gatchalian, nakabackup daw sa kanya lahat ng 11 minority members para maging Senate President. Ang aming bet na maging Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian. Acceptable na siya sa aming 11. 11 kami na steadfast na kami rito. Hindi na ito mababali. Nagpahayag din ng suporta sa isang Facebook post si Senator Kiko Pangilinan kay Gatchalian. Gusto raw ng Anyay Solid Block 11 si Gatchalian dahil sa naging trabaho nito sa deliberasyon ng national budget. Dagdag pa ni Pangilinan, kahit nga raw si Senate President Cayetano ay sinabi noon na maaari niyang iboto si Senator Win. Bago yan, una na rin sinabi ni Senator Mig Zubiri kasunod ng paglipat niya sa minorya na si Gatchalian din ang napipisil niya na maging Senate President. May I just say this is my candidate for Senate. 13 boto ang kailangan para makapagluklok ng bagong Senate President. 11 lang ang miyembro ng minority bloc. Pero ayon kay Lacson, si Gatchalian ang best choice sa minority para mahikayat na lumipat sa kanila ang ilan sa majority. Ang tingin namin, si Senator Sherwin, acceptable doon sa pwedeng tumawid. Wala pang komento rito si Gatchalian. Nagbabalik Yan po. Tandaan po natin mga kababayan. Sino po ba ang may hawak ng finance? Committee of Finance. Sino po may hawak ng 19 Congress? Sino po? At pati po ito pong budgeting ng 2026. Hindi po ba si Gatchalian? Saan po pumutok ang napakaraming pera na nailipat po sa mga unprogram? At pinirmahan po at naging GAA. Di po ba kasama pa rin sila Grace po dyan? Sila Grace po? Hindi po ba? Kung natatandaan nyo, mga kababayan. Hindi po ba? Kaya po, lahat po ng mga senador na ito, na gustong-gusto po na makabalik at mahawakan nila ulit ang liderato ng Senado, sa dami po kasi ng kanilang pinagtatakpan. Lalong-lalo po yung pinagharian nila ang pera ng taong bayan na ngayon ay issue, korupsyon na mahigit 3 taon. Isa po yata si Gatchalian, mga kababayan. Hindi kaya. Lalong-lalo po sa pagrebisa ng budget sa Senado. Ito po ang layunin daw nila, mga kababayan. Kaya po pinipilit nila. Pakinggan po natin ito at panoorin. Sandali lang po. Lagyan ko lang po ng sounds. Nawala po yung sounds eh. Ulitin po natin. Ito po.
Nag-uusapan na nga itong Constituent Assembly. At mukhang yun daw ang napagkasunduan. Merong term extension na. Kung hindi nagkapalitan ng leadership, Yes. Sinabi ay nagkaroon nga raw ng pagpupulong sa pagitan ng lower house. Oo. Ang kay Speaker Boji daw, tsaka kay Senate kay President Senate Tito Soto. President Tito Soto. Yung hindi pa siya napapalitan. Yes. Sinasabi nga nila, malaki ang posibilidad na maging matagumpay itong planong Constituent Assembly na ito. Dahil una, sasang-uyunan ito ng mga last termer. Dahil base sa napag-usapan, umano, ay magkakaroon ng term extension yung mga matatapos sa 2028 ng 3 taon pa. Ginawa daw yung pagpupulong doon sa isang casino hotel na nakaharap sa Manila Bay. Sa Manila Bay. Mukhang direksyon. meron daw atang kasunduan yung dalawang kapulungan. Yeah. Pero yun nga, pero again, mukhang mapupurnada. Parang ang sinasabi nila rito, kaya term extension, para mabuo ng maayos. Yun ang Itong plano. pag-shifting ng government. Hanggang ngayon, ina-attempt talaga yung term extension. Mukhang kapag ka narinig ng taong Pilipino, ng mamamayan, mukhang mataas ang disgusto nila sa mga ganitong panukala. Allergic sila sa mga Allergic ganyan. sila. Yan po mga kababayan. Isa po yan. Nakita niyo po yung term extension. Pagpapalawig po ng kanilang mga termino. At syempre po, pag yung nangyari po yan, ay marami na pong mangyayari na hindi maganda sa ating bansa. Lalo-lalo po pag nabuksan na po nila ang ating konstitusyon. Kaya nga gusto nila magkongkon. Hindi po ba? Grabe, no? Kaya tayo nagpapasalamat. At hindi po nangyari at natupad ang mga plano nila na maiitim na balak nila, di umano, sa ating bansa. Na pagharian ang ating bansa. At ang maghahari ay puro po masasama, di umano. Hindi po ba? Napakarami po nilang gustong gawin. Unang-una, pagtakpan. Para mapagtakpan, ang ngayon po'y kinakalimutan na kasama ang mainstream media, kinakalimutan na po ang malawakang korupsyon na bilyon-bilyon, trilyon, daan-daang bilyon na korupsyon. At kinalimutan na rin po ng pamahalaan, lalong-lalo na yung magpapakulong ng December daw, ipakukulong ng December. At nakita naman po natin, nung sila po ang nasa majority, sila Lacson, Soto, ano po nangyari sa investigasyon? Di ba house show? Di umano. Nakita nyo po, napakarami nilang gustong gawin sa ating bansa. Hindi naman po para paunlarin ang ating bansa eh. Hindi naman po, itong mga senador na ito, hindi naman po para ito sa ang problema ng bansa ang dinadanas ng mga Pilipino ngayon ay masolusyonan. Hindi naman doon eh. Hindi naman po doon ang layunin nila. Ang layunin na po nila puro personal. Personal po na interes. Personal interest na po ang kailangan nila. At proteksyon bawat isa. Kailangan nilang proteksyonan. Dahil po pag hindi po sila na-extend at sila po ay napalitan sa kapangyarihan, di po ba alam na rin po ninyo kung ano mangyayari sa kanila? Dahil dinala tayo sa korupsyon at pamumulitika. Hindi po ba? Kaya nga po, pilit na pilit. Talagang pinipilit po nila. Puro paninira po ang ginagawa nila. Lalo-lalo po kay Senate President Cayetano. Hindi pa nagtatagal bilang Senate President. Nakita nyo po yung enforcement, social media, mainstream media. Iisa po layunin. Puro po black propaganda ang ginagawa kay Senate President Cayetano. Hindi po ba? Nandun na po sanib yung demolition job sa kanya. Pinababagsak na po siya agad, si Cayetano. At kung ano-ano po mga black propaganda na lumalabas, kesyo ganito, ganon, ganito. Hindi mabuting tao yan. Hindi po ba? Kung ano-ano na po ang ginagawa nila script para lang po masiraan ang kredibilidad ni Cayetano at makabalik agad o muling makabalik sa kanila kapangyarihan. Dahil nga po, ano naman po ang nahita natin sa kanila. Sila po ang humawa. Kahit po si Subiri. Siya po ang Senate President. Si Subiri. Hindi po ba siya po ang Senate President ng 19th Congress? Di ba? Si Subiri. Tapos ganun din po si Cheese. Mga naging Senate President po yan eh.
si Subiri, saka si Chis Escudero. Mga naging Senate President yan bago si Tito Soto. At diyan po tumindi rin ang korupsyon kay Subiri. Hindi kaya? Kaya nga po nagkakampi-kampi at nakita po natin yung kampi-kampi. Kampi-kampi hindi po para sa bayan. Kampi-kampi po para sa mga sarili na nila. Hindi na po naglilingkod sa bayan itong mga tao na ito. Hindi ba Lacson, Soto, Gatchalian at itong sinasabing 11, naglilingkod pa ba kayo sa taong bayan? Nagtatanong lang si Kamanong, kung kayo'y naglilingkod sa taong bayan, kayong 24, nagkakaisa sana kayo, nasugpuin, panagutin ang mga nagnakaw na sinasabi mismo ni BBM na napakaraming korupsyon ang nangyari. Hindi po ba? Ipapakulong nga niya kung talagang kayo ay independent kayo. Hindi po ba? Hindi kayo saklaw ng executive. Bakit ang lumalabas? Mukhang nagpapakatuta kayo sa executive. Nagtatanong lang, bakit? Dahil sa korupsyon, naging malawakang korupsyon, kasama ang legislative sa korupsyon? Hindi kaya? Hindi po ba? At tayo po yung maasa, mga kababayan, at syempre po sa tulong at awa ng Panginoon na hindi po magtagumpay ang mga maiitim na balak po nito sa ating mga Pilipino at sa ating bansa. Na maghari po sila at hindi na po sila mawala sa kapangyarihan. Ito pong mga sakim po't nagpakasama dahil po sa pera at kapangyarihan. Huwag naman po sana. Matuldo ka naman po sana ang mga kasamaan ng mga taong ito. Di umano. At syempre po, tayo naman po ay nakikiusap po dito po sa 13 na mga senador. Sana naman wala nang maghudas sa inyo. Isipin naman ninyo, sobra-sobra na ang naging pakinabang nyong lahat. Kasama na po itong 13 senator. Mapakalaki na po na naging pakinabang po ninyo sa taong bayan, sa aming buwis. Maglingkod naman po kayo sa amin. At panagutin naman ninyo yung mismong ulo, yung hari, yung pinakahari, reyna, prinsipe ng korupsyon. Yan ang gusto namin mangyari. Panagutin ng hari, reyna at prinsipe ng korupsyon. Lalong-lalo po nung pumasok ang binagoong ang Pilipinas. Hindi po ba? Huwag na po sana kayong maghudas. Huwag nyo na sanang hudasin ng mga Pilipino. Mahiya naman kayo. Hindi po ba? Maraming salamat po mga kabayan sa nagusto po na ating tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Shoutout po sa inyo lahat. At syempre po, shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Ani Jo, Tatay Nick ng Toronto, Canada, Gay at Shena, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno ng Texas, USA, Rolando Timbol from Alberta, Canada, Ma'am LB at Shermani ng from North Miami, Florida, USA, Melchorito Espinosa from Orlando, Florida, USA, Arthur Estraniero from USA, Randy Crispino from Pasig, Mika Legaspi, at Tessie Mantilla from Kuwait, Frank Zamora from California, USA, Romulo Divina Gracia na from Bacolod City. Shoutout po sa inyong lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa at God bless po sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at doble ingat po at samahan po natin ng maraming panalangin at dasal. Paalam. Bye-bye.